Hi Kyle, kumusta? Hello po, okay naman po. Masaya naman po. So, kumusta so far yung experience mo Kamusta ang experience? I have nothing to say but good words lang po talaga. It's been a challenge. Pero it's not a challenge na nararamdaman namin kasi sobrang saya ng set namin. All the way from crew, staff, to cast. Wala kami naging problema. One of the first shows na wala kami naging problema sa set. So, masaya po ako. And then impress ko dito. As an pati ng age, paano, saan ka humuhugot ng mga ganun sa and siyempre, inisip namin, may pinagdaanan ba sila? But alam mo yun, na parang ganun kakalayo mo. Well, I mean, ang dami nangyari din, not in just the past 2 years, pero sa buong career ko, na minsan kailangan ko humugot doon. Pero masasabi ko, sa show na to, Moises is one of the only characters na nakakonect na ako sa kanya at hindi na ako humuhugot sa sarili ko. Hugot, kumbaga. Humuhugot na ako sa kanya sa sobrang lala na nangyayari kay Moises, nangyayari sa pamilya niya, at kung anong connection niya sa lahat ng tao. And kaya napamahal po talaga sa akin si Moises, and I've been enjoying this character so much, thoroughly. Super. Pero nakin-improve dito sa kanila. Thank you, bro. So, ano ba nangyari kay Kyle from your previous projects para gano'n na lang kalaki yung improve? Well, besides all the workshops and hard work that the whole cast put into the show, siguro, I really noticed the commitment that I need to put into the show. And binaba ko yung ulo ko, binasa ko yung script, ulit-ulit. More than that, I knew that this was a show na kailangan may message at kailangan makuha ng mga tao yung message na to. So, siguro, one thing I can say I did was just make sure that I keep myself disciplined, work hard, learn from all the people around me kasi napakadaming veteran actors dito sa show na to na talagang how do you not learn working with these amazing people? So, I can't say I did something in particular para mas gumaling po ako sa pag-aarte. Pero I believed in myself siguro more than I ever have, and I made sure I gave my best. Pero ay, ano ka na, parang tanggap mo na ikaw na yung next in line, yung sinasabi nila. Tanggap Kayo na yung next in line. Yeah, I mean, it's a dream. Yun naman po talaga yung goal natin as in our careers, is to move on, move forward, move up. But I always have the right support system to make sure it never gets to me. Talagang it's nakaka-pressure po siya, pero mas honoring. It's such an honor after 9 years of work to be called one of the next. It's a big step, and I'm super excited for the future. Pwede mo ano sa amin, guys, paano kayo naging close ni Papa P? Kasi napapansin namin yung closeness niyo, parang brothers kayo. Hindi nga magtatay para magkapatid. Pero, well, we did a movie that hindi pa po lumabas Pero may ginawa kami movie. And since then, I've learned so much from him. We have a lot in common when it comes to our personalities, kung paano kami bilang tao. And I guess, siguro one of the reasons why we became so close is his generosity as a person. Never looks down at anyone, doesn't look at anyone differently. And for him to allow me to learn from him, not by teaching me, but just me being able to just watch from set, from whenever we're together, it's a blessing to have someone that's really a pillar in this industry, to be able to guide you without having to guide you. And I've been learning a lot from him. He's been one of my bestest friends in this industry, someone I can really trust. Sa napakahirap na industriya. Ang hirap magtiwala dito sa industriya na to. But you can see all the good people in it, and he's one of them.
Kyle, one of your good scenes in Pamilya Sagrado ay yung confession mo na ikaw yung sulaksak sa presidente. At kita namin ang grabe yung emosyon na ipinakita mo. How did you prepare for that specific scene? Nung araw na kinuna namin yung eksena na yun, shout out to Direk Andoy. Just wanna say, thank you so much, Direk Andoy. Sabi ko nga, parang may magjowa kami for 1 year kasi senior high pa kami magkasama. Sabi ko kay Direk Andoy, yung relasyon natin patapos na. Sabi ko sa kanya. Pero, siguro, the way I prepared, one, so yun nga, Direk Andoy really helped me. Gave me time, knows my process, knows how I need to process, and he let me shine the way I wanted to. Siguro one of the biggest processes is really connecting with Moises, like I said, yung second skin ko siya. At napakahirap naman talaga nang nangyayari sa kanya. Yung ginagawa niya lahat para maging tama lahat, pero sa dulo, babalik ta rin siya ang may kasalanan bigla. And he's doing that for his family. Kasi tinutukan niya yung pamilya niya rin pa rin. It was a very hard scene, I'll admit. It's one of my hardest scenes I've ever done. Kasi yung levels of going from talking about yung ano nangyari to eto yung nangyari pero hindi totoo. It was one of those scenes na pagkatapos ng eksena, gumagano'n pa rin ako. Kailangan pa rin ilabas. Pero I'm very happy with the outcome of it. I'm very happy with the feedback. Thank you everyone. Salamat sa lahat na naka-recognize sa nangyaring eksena. And I can't say exactly how I prepared for it, but like I said, napamahal din po talaga sa akin si Moises. Naging parte na ng buhay ko si Moises. Reaction mo lang, Kyle, kasi kanina tinanong namin si Papa P, tapos sinabi niya, kayo daw dalawa ni Gray yung talagang pinaka na-challenge siya naka-eksena. Sabi niya. Hindi, reaction ko doon. Like I said, there's something about Piolo that I appreciate because he'll never look at anyone else differently. And for him to recognize us, dalawang tako pa lang kami ni Gray sa industriya talaga. And for him to be one of the people na talagang he's already there, he's Piolo Pascual na, pero he's still able to acknowledge the talent that we have and the commitment we have to the show. It's hindi ganun lahat ng tao and very grateful po. Pero sa ngayon sa ginagawa mo, Kyle, mas mas naka-comfy ka na wala kang ka-love team? I'm getting work na I've been praying for since I was younger. I've been getting work na talagang masaya po ako. I've been enjoying. Not necessarily na ayoko na mag-love team, ayoko na magtrabaho kasama ng mga rom-com, ayoko mag-rom-com. Hindi naman po sa ganun eh. Kung anong sa tingin nila nararapat para sa akin, this show is also not something I expected to be given to me, but it's such a blessing in disguise, such a blessing, period. So I love every moment of it and I've learned so much from it. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi ako willing na bago pa rin ang genre, mag-ikot-ikot. Because that's part of our work. Yun yung pagiging artista. Magkukwento ng mga iba't ibang kwento. So, I'm very open to anything that comes my way. Pero as of now, I'm happy with the work na binibigay sa akin. Yung pagiging solo artist ko, I'm enjoying every moment. Kaya kasi Dreamscape gave you napakadaming malalaking projects from Cadena to Huwag Kang Mangamba to Senior High and Dow Pamilya Sagrado. Meron ka pa bang role na gusto talagang gawin? A dream role? Dream role, marami pa po eh. I can't really say one, to be honest, kasi I'm a sucker for stories. Ganun. I love a good story, and that's all my dream is to be able to somehow leave a mark on this world with a character that's given to me, in a good way. Of course, leave a mark in a good way. So for them to be inspired by the character, just like that was the goal for Moises. Pakita lang namin sa mga tao na may mga mabubuting tao pa rin. Kahit masama yung nangyayari sa kanya, kaya niya pa rin maging mabuting tao.
So stuff like that. I mean, there's so many different roles, like the biography of different people in life. That's one of my dreams, is to do a biography of someone. But more than that, I am just open to different very good stories, you know. Doing Pamilya Sagrado, ano-ano yung mga natutunan mo from your co-artists, from yourself? Marami po. Siguro in terms of what I learned from the story itself, like I said, si Moises, kailangan maging mabuti tayo sa kapwa. Kailangan mapagmahal tayo sa kapwa. The world would be a better place if we all learned how to love each other. And that's what Moises sees. And that's how Moises lives his life. Pagdating naman sa mga cast members ko, it's a blessing. Grabe yung samahan na nabuo po namin sa Baguio, sa Subic, sa Rizal, sa lahat. Lahat ng pinuntahan namin parang naging sagrado ang pamilya talaga. And one thing I've learned from all of them is the commitment that every single actor in this cast has to the story, to their character. Kita mo sa lahat ng character, kita mo sa lahat ng cast member. And I'll always be thankful to be part of something like this. Buong po talaga namin. Kyle, ano at sino yung pinaka-mamimiss mo dito sa Pamilya Sagrado? Yun siguro yung samahan. Pinaka namimiss ko sa ngayon, pamilya ko, si Shaina and Tito Joel. Ay, last day kasi kagabi. At gusto ko umiyak nung umalis sila kasi mas maaga sila napack up. Pero mahal na mahal ko yung dalawang yun. Sabi ko nga, I'll take a bullet for them too. The amount of things I've learned from them, the amount of generosity from their heart. Siguro ang pinaka mamimiss ko talaga, silang dalawa. Napamahal talaga sila sa akin. Para ko na silang pamilya talaga. Hindi na kayo nagkausap nung kahapon? Buong araw kami makausap kahapon. Tatlo kaming nalulungkot dahil matapos namin ang taping. Pero sobrang thankful ko sa kanila. I've learned too much. I've learned so much from them. And kung ano nakikita nyo sa camera, sa show na yung Malonzo family, parang may Malonzo family na rin kami sa totoong buhay. Kasi napamahal sa amin yung mga characters namin. We love each other just like they love each other. Isa sa pinaka-mahuhusay na aktor sa Philippines, si Joel Torre. What is it like working with him? Tito Joel, I got to work with him on The Wings of Love pa lang. When I was a kid. So first day, nung nag-look test kami, nasa gilid lang si Tito Joel. Sabi niya, tumingin siya sa akin, sumigaw siya sa harap na lahat ng tao. Kyle, ikaw yung sa The Wings of Love. So wala naman, kwento ko lang. Tito Joel is one of the most generous actors you'll ever meet in your life. Such a giving actor. Yung kahit wala sa kanya yung camera, umaarte pa rin siya. Pinapakita niyang nandun siya para sa'yo. At may connection na kami na talagang mag-actors queue lang kami. Hawak lang ako sa kanya, hawak lang siya sa akin. 5 seconds later, okay na kami. Tito Joel, I love him to bits. I always treat him like he's my own father. And I can't say it enough. I love Tito Joel. Thank you. Pamilya, para sa iyo, ano yung non-negotiable? Para sa pamilya, non-negotiable. Wag mo, yung pinaka non-negotiable, wag mo susukuan. Yeah. Pinaka non-negotiable, wag mo susukuan yung pamilya mo. Kahit dumadating na kayo sa point na tulad ni Justin, masama yung mga ginagawa niya. Pero hindi siya sinusukuan ng tatay niya. Tuturuan siya na mali yung ginagawa niya, pero nandun pa rin siya para sa anak niya. And that's one thing I feel like is important. There's a way to do it na minsan sa buhay, mali yung ginagawa ng pamilya mo, pero kaya pa rin yun itama. Huwag mo namang bitawan. Itama mo lang at dapat nandun ka para sa pamilya mo parati. Ito na lang, pa-cute lang. Sorry, gusto ko lang share ka naman ng anything beautiful or hindi mo makalimutan fun na nangyari within Pamilya Sagrado.
Pwede ko pakikwento, yun yung tanong. Pwede. Siguro yung mga after party namin, yung siyempre, pagkatapos ng 4 na araw, sunod-sunod na taping, mag-enjoy kami magkasama. And there was one time na nag-shoot kami ng photoshoot, pero may dance floor kami sa gilid. So yung nakita niyo pong poster, lahat kami sumasayaw po kami sa gilid habang ginagawa namin yung poster. And doon namin naramdaman na pamilya na kami dito. Then we started drinking later on that night, and I feel like there's just something about this cast na talagang mapagmahal kami sa isa't isa. So it's one thing I'll never forget about this. So, nabanggit mo na may after party tapos ang dami yung frat boys. Ito katuwaan lang. Sinong pinakamalakas ulo? Oh! Kailangan sa frat boys or sa buong Sa lahat. cast? Lolo Pascual. Watawat. So, legendary pala siya pagdating sa tumakan. Saan? Sabi nila sinong pinakamalakas uminom. Saan? Sa cast natin. Come on. Come on. Dude, really? Come on. Ay, hindi. Tatay Joel, kailangan mo pala sabihin yun. Totoo yun. Hindi totoo yun. Hindi, totoo yun. Malakas yun. Di ba? Hanggang kinabukasan ka eh. Tama na. So, kabaliktaran, sino pinakamahina sa ano? Pinakamahina. Oo. Mabilis malasing. Yeah. Dude, sino pinakamabilis? Na Malasing daw. may lean. Aka pwede din. Milan Dijon. Ba't yun ang pinag-uusapan nyo? Di ba? Wholesome. Yun po. Thanks, There you go. guys. Pwede ko pa